ang nasyok at nahihiwagaan sa fit check ng trans-Pinay na ito. Hindi lang ang kanyang mga OOTD o Outfit of the Day ang agaw pansin. Lalo na ang mga kasama niya sa pag-aura. Mga nagliliparang paniki. Pero hindi niya ito binubugaw. Ang mga paniki kasi kanya raw mga housemate. Ate, paborito mo bang pagkain dinuguan? Fit check sa umaga, lilipad mamayang gabi. Pwede ba akong bumisita dyan? Dadala kong maraming bawang. Sa dinami-rami ng pwedeng gawing pets, bats. Anong bet mong pet? Aso, ibon o pusa? Ibahin nyo ang alaga ng babaeng ito sa Rizal. Talagang exotic! Paniki! Ngi! Ba't ganon? Nakatira sa lumang bahay na ito sa Antipolo sa Rizal, ang ating bat whisperer, ang 22 anyos na si Ira. Kapag maliwanag pa, tahimik lang sa kwarto ni Ira. Pero pagkagat ng dilim, senyales na raw ito para tawagin ang kanyang roommates. Ilang saglit lang, 4 na paniki agad ang pumasok sa kanyang kwarto mula sa butas ng dingding. Dito ang butas sila pumapasok. Dito din sila lumalabas. Hindi ko masabi kung ano yung dahilan pero siguro yung place mismo, yung temperature, mataas para sa kanila. Kung ang iba, takot na baka sila'y dapuan o makalmot ng paniki. Si Ira, deadma. Maamo naman daw kasi ang mga ito. Hinayaan ko lang. Hindi ako nagiging aggressive sa kanila. Never pa silang lumapit, pero hindi sila nadapos sa katawan. Never sila naging threat. Pumapasok sila sa senses ko. Isa-isa silang nafe-feel. Ang ilan sa kanyang bat besties, pinangalanan na rin ni Ira. Kagaya na lang ng isang ito, si Andy. Ayun siya, oh. Andy, every time na lumilipad siya, lagi siyang nauuntog sa kisam. Yung napakita sa bahay, those are insect bats, feed on insects, kasama din ng mga lamok. Taong 2023 nang una raw pumasok ang mga paniki sa kwarto ni Ira. Ang bat friends ni Ira, mga gabay rin daw niya. Every time na lumilipad sila, marami silang lumilipad. It's a bad sign na wag na ituloy kung saan man pupunta. Kapag mas safe, yung tunog nila is medyo kalmado. Nag-e-emit sila ng mga sound waves. Kung kaya bang makipag-communicate ng tao sa mga paniki using echolocation, I don't think that's possible. Dahil sa kakaibang mga alaga ni Ira, pati na sa kanyang dark o goth fashion sense, may ilan tuloy nagdududa. Aswang ka po? Si Ira may buwelta. To clarify, hindi ako aswang. If tatawag akong aswang, wala, tatawanan ko lang. Ang fur baby naman ng pamilya ng high school teacher mula Clarin, Misamis Occidental na si Carmel, hindi aso kundi isa ring paniki. Pagkitaan ng tricks, so wow! Nariyang lumalapit kapag tinatawag at parang yumayakap pa. Yun na yan, balhin. Clingy yarn. Ala, na Kapag pumapasok ang mga anak ni Carmel sa eskwela, tila sumasama ang paniki sa paghatid sa kanila. Paniking kapit tuko sa bag. Oy, bag mo ng kuya. Kire, kayag ka. Kayag ka, school. Napurado. Nyara ba? Init pagalit. Yung boses niya kapag manghingi siya ng pagkain, tumatawag siya, yung parang na-form yung word na kiriw. Kaya pinangalanan nila itong Kireo. Happy birthday, Kirill! Kamakailan lang, ipinagdiwang ni na Carmel ang unang taon ni Kireo mula nang kanila itong ni-rescue. Mayo nitong nakaraang taon,
nang nahulog daw sa bubungan ni na Carmel si Kiril. Galing po siya sa puno ng mangga, napagdesisyonan namin na kupkupin namin siya, baka mag-survive. Dahil nahirapan daw itong makalipad, kinupkup muna nila. Pero habang hinihintay daw nila itong tuluyang gumaling, tila napalapit na ang mag-anak sa kanya. Tinuturing na rin namin na kapamilya namin si Kiril. Parang anak nga eh. Kaon siya kapayas. Gusto talaga niyang i-hug siya. Especially early in the morning, yung malamig ang panahon. Nanawag pa, nanawag. Gutom na ka? Dahil spoiled si Kiril, lumaki raw na seloso. Yung makikita niya na nakahag ako sa husband ko. Tapos nandun siya, parang ayaw niya siguro. Ay, pinapakain namin sa kanya. Mga fruits lang po talaga. Ibita siya. Oo. Sige, kaon. Yung pinaka-favorite niya actually, grapes. Mahal. Kiril. Ligo si Kiril. Dahil sa pag-aaruga ng mag-asawa, si Kiril sinlaki na ngayon ng pusa. Kapag i-spread mo talaga yung wings ni Kiril, abot na yan ng 1 meter. Hindi na ito nakapagtataka. Si Kiril kasi isang flying fox. Flying fox from the genus na Pteropus. So ito yung mga malalaking mga paniki na ang kinakain ay mga prutas. Para naman daw mas mabilis na gumaling si Kiril, pinagawan siya ng sarili nitong bahay. Ito po yung bahay ni Kiril. Pinapagawa talaga ng husband ko para kay Kiril. Sali po, pasok po tayo. Kiril! Andito po si Kiril. Ito talaga yung kinakapitan niya. Oh, ito yun. Dito siya kumakapit. Diyan siya usually natutulog. Kaya tawago na. Paalala ng mga eksperto, mapanganib mag-alaga ng paniki. Merong mga posibleng sakit na makuha natin galing sa mga wild animals. Nakadetect na ng mga pathogens that would cause, for example, rabies, Nipah virus, Ebola virus, and of course, yung mga coronaviruses sa iba't ibang species ng mga paniki. At dahil wild animals nga sila, hindi sila necessarily sanay na kinukulong. Republic Act 9147 ay pinuhibit ang papakolek at pati na rin pag-aalaga ng wildlife kasama ng mga fruit bats. Ang tawag nga natin sa mga fruit bats natin ay mga silent planters, no? Kasi sila yung tumutulong na mag-disperse ng mga seeds sa kagubatan. Pero kahit napalapit na sa mag-anak si Kiril, batid nila na hindi ito pwedeng kupkupin habang buhay. Lupa na, Kiril! Ilang beses na nakawala si Kiril eh. Pero bumabalik. Na-feel siguro niya yung love. Na-feel siguro niya yung care. At na-feel siguro niya na yung belongingness dito sa pamilya namin. Siguro pag sinabi nila na may batas, o nga, kung kukunin nila, okay lang din sa amin. Pero pakiusap lang talaga namin na huwag lang patayin si Kiril. Malulungkot na siguro kami doon. Ilang taon pa lang ang nakalilipas sa kasagsagan ng pandemya. Naging simbolo ng takot ang mga paniki dahil sila raw ang pinagmulan ng COVID-19. Alam naman ito ni na Ira at ni na Carmen. Pero para sa kanila, tao man o paniki o ano pang hayop, pare-pareho lang ang hinahanap. Ligtas na tahanan. Ikaw, Tati! Ang ilan sa mahahalagang yugto sa mahigit 6 na dekadang pagsasama ni na Lolo Carling, 82 anyos, at Lola Cora, 81 anyos, masisilip sa mga pinaka-iniingat-ingatan nilang photo album. Makikita sa mga ito kung paano umusbong ang kanilang pagmamahalan at ang pagbuo ng kanilang pamilya. Parang ang bilis ng panahon. Isipin mo nga yan. May edad na pala tayo. Kaya yung nakaraan natin, parang gusto kong balikan. Pero
may kulang daw sa kanilang album, mga litrato ng kanilang kasal sa simbahan. Kahit kasi 62 taon na silang nagsasama, sina Lolo Carling at Lola Cora, hindi pa rin humaharap sa dambana. Ting magbabalak noon, parang may dumarating na problema. Kailangan meron kang birth certificate, baptismal, confirmation. Hindi kompleto yung mga documents. Naoperahan ako. Kung hindi nga ako na-operahan, mamamatay din ako noon. Paano ka magpapakasalan? Gipit na gipit kami. Pero sa taong ito, matapos ang mahigit 6 na dekada, nakatakda na silang magmarcha sa altar. Kaya marami ang kinilig nang nalamang naghahanap na sila ng kanilang wedding hashtag. Ito yung totoong mapapasana all. Congratulations, Lolo and Lola! Matutuloy na kaya ang palitan nila ng I do? Sa Bagak, Bataan, nakatira sina Lolo Carling at Lola Cora. Kasal na raw sila sa West, pero ang pangarap daw talaga nila ang maikasal sa simbahan. Di ba, ang tagal na natin pangarap makasal tayo sa pare. Oo. Siyempre, minsan lang tayo ikakasal. Tubong Samar, si Lola Cora. Galing Bisaya, ang dala kong pera, 20 pesos. Pinamasahe ko yung 16 sa barko. Pagdating sa Maynila, ipinamasahe ko yung tira. Sa Tondo, sa Maynila niya nakilala ang kapitbahay niyang si Carling na love at first sight daw sa kanya. Naunahan ako ng hiya dahil malakas ang sex appeal mo eh. Ang kutis mo, kumikinang, parang namumuusap. Bawat dumaan talaga napapatingin. Pero ang Lola Cora nyo, ligawin daw talaga. Nagkaroon din naman ako ng mga karibal. Parang dihado ako. Walang trabaho. Nakasando lang. Regalo nga sa kanyang bahay, sumama na sa kanya. Yung iba, may sasakyan na owner, kaya tagalid ako sa laban. Ganun talaga, pag nakita mo yung gusto mo do or die ka eh. Kailangan manalo ka, sayang mo sa gusto. Ang hindi alam ni Carling noon, sa dinami-rami ng manliligaw daw ni Cora, sa kanya pala nahuhulog ang loob ng dalaga. Sa pagmulat ng langit ay nagsimulang aawi ang mga anghel sa ulap. Tunig ay hanggang himpapawid. Maganda tinding niya nung kabataan. Gwapo rin naman. Pero si Maning rin. Gwapo siya. Sa kanya ako nagkaroon ng tiwala. Nung malaman ko may amor sa akin, sinamantala ko pagkakataon. Dinala na sa Mabilisan, niyaya ko siya mamasyal. Dinala ko sa amin sa probinsya sa Batangas. Ang dapat sana'y pamamasyal lang na uwi sa tanan. Hindi na kami umuwi, doon na kami nagsama. Galit si Vienna. Pinakasal kami kaagad. Sa bugso na ang gabi, tumingin ka sa mga bituin. Sabay tayong manatili, walang hahadlang sa atin. Plano na raw sana nila noong mag-isang dibdib sa simbahan. Pero dahil kapos sa pera, sa West na muna nila ginawang legal ang kanilang pagsasama. Dahil nga sa ang inuuna mo, kabuhayan eh. Sabi ko nga, pasasaambat makakasal din tayo. Pangarap ko nga noon, pagdating namin ng 25 years, makasal kami sa pare sana. Sina Carling at Cora, pinag-ipunan daw talaga ang kanilang church wedding. Pero sa kanilang buhay pamilya, nagsunod-sunod ang mga aberya. Sa unang taon na pagkasama namin, nagkaanak kami, nagkaroon ng problema. Yung maliit na bituka pumasok sa malaki. Ang trabaho ko, 4 pesos lang a day. Ang hospital noon, ang araw ng isang kwarto, 9. Sa kabila ng lahat ng ito, nagsumikap silang mag-asawa na itaguyod ang 3 nilang mga anak. Si Cora, naging mananahi. Si Carling naman, naging empleyado ng kumpanya. Serviceman ako na destino kami sa iba-ibang lugar. Yun nga lang, si Carling natukso. Umiinom-inom kami roon, nakita ko siya roon. Yung lagi na lang ginagabi, galing sa birthday ni kumpare. Hindi na naubos yung birthday. Pero bago pa raw tuluyang magpaka-pabling o playboy si Lolo Carling, natauhan siya. Na-realize ko na ang pumasok ka sa panibagong relasyon, nakakasira sa buhay. Ang
kanilang church wedding, muli nilang pinag-isipan. Ngunit hindi pa man sila humahantong sa altar, si Lola Cora nagkaroon ng malubhang karamdaman. Malapit na mag-year 2000 noon. Sa pagdating ng gabi, inuubos siya, hirap na hirap. Si Lola Cora, meron na palang pneumonia. Serious ang lagay ni nanay sa sakit niya. She is walking dead. Nadiskubre rin nila na meron din itong myoma o bukol sa matres. Naoperahan ako. Kung hindi nga ako naoperahan kagad, mamamatay din ako nun. Sa mga panahong nasa hukay na ang isang paa ni Lola Cora, isa lang daw ang nais niya, ang makapagmarcha sa simbahan para pakasalan ang kanyang pinakamamahal. Sa pagputi ng buhok ko, sumakit man ang kasukasuhan, susuyuin at iibigin hanggang sa aking huling sandali. Parang naging dying wish niya yun. Paano ka magpapakasal nun? Gipit na gipit kami dahil ang sakit ni nanay ang pinoproblema namin. Sa awa ng Diyos, bumuti ang lagay ni Lola Cora. Pero sa halip na unahin ang pagpapakasal, inuna nila na pagtapusin sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Matagal na namin naririnig yun, na pangarap ni nanay talaga makasal sa simbahan. Sabi ko, kailangan ko ibigay ito kay nanay. Nagtrabaho ko sa Don Bosco Tondo for almost 10 years. So sabi ko, posible, kasi nasa simbahan na ako eh. Subalit hindi raw ganun kadaling magpakasal sa Pilipinas. Pag ikakasal kasi, sobrang daming documentation sa kailangan. Kailangan meron kang birth certificate, baptismal, confirmation. Hindi kompleto yung mga documents sa munisipyo or sa simbahan. Tapos yung kalagayan ng ano nila na hindi na pwedeng mag-seminar. Dahil sa katandaan ni nanay, tsaka sobrang hina na niya. At kung kailan pasuko na ang magkakapatid at tsaka sumiwang ang pag-asa. Inilapit sa pari namin dito. Sabi niya dadalaw na lang siya. Yung pinaka-seminar na yun. Doon ako nabuhay ng loob. Nagsimula ng gumulong ang kanilang wedding preparation. Ang paghahanda sa kasal, halos taon to eh. Ang pag-iisip ng hashtag sa kasal ng ating lovebirds. Aba, crowdsourced! Hiningi nila ng tulong sa netizens. Hindi namin ine-expect na magva-viral yun. At ang kanilang napiling wedding hashtag, si Cora lang magpa-carling man. Meron nang nag-pledge ng lechon. Meron pang isa, magbibigay sila ng bouquet ng flowers. Tapos yung isa naman, yung nag-offer ng photography. Sa hinaba-haba man ang naging prosesyon, sa wakas, sa simbahan sa Bagak Bataan pa rin ang tuloy. Para naman glowing siyang haharap sa altar, ang make-up ni Lola Cora, plakado. Walang pagsidla ng kasiyahan. Yung mga anak ko, sila rin ang nag-porsige para matuloy. Dati pangarap na makasal kami sa pare. Natupad dahil sa mga anak ko. Habang ang groom naman, kabado. Nervous ka ba? Pero excited ako. Natapad na rin yung pangarap namin. Nakita ko na yung sway ni tatay. Kanina pa seryoso si tatay. Ngunit kahit sa kanilang road to forever, meron pa ring lubak. Dahil na-late sila papunta sa simbahan, si Lola Cora hindi na raw nakapag-bridal walk. Sa halip, sabay silang nagmarcha ni Lolo Carling patungong altar. Suot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Carlito, suot mo ang singsing mo ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Ating batiin at pasalubungan ng masigabong palakpakan sina Ginoa at Ginang, Carlito at Corazon Esguera. Laging ikaw ako. At dahil kinapos sila sa oras, hindi na rin nila nasambit pa sa seremonya ang mga inihanda nilang wedding vows.
Siyempre, hindi tayo papayag na hindi marinig ang mga ito. Kaya sa araw na ito, dinala namin sila sa dalampasigan sa likod ng kanilang bahay upang sabihin ang kanilang sumpaan habang buhay. Saksi ang langit sa pangakong ito. Ikaw ang aking tahanan. Sa iyo ko natagpuan ang katahimikan matagal ko nang hinahanap. Simula ngayon araw, ang iyong mga pangarap ay pangarap ko rin. At ang iyong kaligayahan ay aking iingatan. Habang buhay kitang mamahalin sa hirap man o sa ginhawa hanggang sa huli. Pinangako sa iyo, ikaw ang aking magiging pahinga sa gitna ng pagod, liwanag sa bawat dilim. Hindi ko may pangako ang isang buhay na walang pagsubok, pero pinangangako ko sa bawat hakbang, hindi ko bibitawan ng iyong kamay. Mahal kita, hindi pa kayang sabihin ng mga salita. Niregaluhan din namin sila ng isang wedding portrait. Ang ganda, nakakaiyak nga. Kasi hindi namin akalain na abutin namin yung ganitong buhay. Overwhelming ang kaligayahan ko kasi para kahit edad kami na natiling batang-bata ang itsura namin. Puno-puno ng kaligayahan ang aming litrato na kitang-kita mo naman sa itsura. Dahil ikaw ako. 62 years! Mahigit 6 na dekada ang kanilang hinintay para sa isang araw na hindi naman pala tungkol sa seremonya. Kundi tungkol sa pangakong matagal na nilang tinutupad araw-araw. Tunay ngang hashtag si Cora lang magpa-Carling man. Itong kasal namin ang laging pinagmimitihan ng mga nangangarap na maging forever ang buhay nila. Kaya isa kami sa nagkapalad na makarating sa forever. Sa Barangay Litapan sa Josefina, Zamboanga del Sur, habang naglalakad ang kagawad na si Alejo patungo sa kanyang sakahan, mag-aalas 7 ng umaga nitong June 29 Lunes, nanlamig siya sa kanyang nakita. Sa butas kasi sa dingding ng nadaanan niyang kubo, may nakausling kamay. Dito nakita ko yung lumabas yung kamay niya. Sumilip ko, may mga dugo. Nagulat, natakot ako. At hindi lang daw ito basta kamay, kundi isa ng malamig na bangkay. Tumawag ako ng pulis. Pero hindi raw ito nag-iisa dahil pagdating ng mga pulis, ang nakitang bangkay sa loob nito, 4. Dito sa butas na to, dito namin nakita yung 3 magkakapatid na baha na sa dugo yung katawan nila. Nakita namin dito si Arnel, sir. Nakadapa siya, sir. May hawak pang lapis. Tadtad din ng saksak, sir. Din, sa tingin ko, sir, nang laban siya, sir, kasi may mga defense wound man, sir. Nakita sa kamay niya, sir. Ano ang nangyari sa loob ng tahanang ito na nauwi sa pagkamatay ng isang buong pamilya? Magdakbalot ka ng lupa na kayo ba ako muna ako? Bakit ko na ako? Sino ang nasa likod ng malagim na krimeng ito na gumimbal sa buong Mindanao? Ang masaker nangyari sa bahay na ito sa Barangay Litapan. Humingi na siyang tulong, walang makarinig niya. Kay walang nakatira niyang mga kapitbahay. Ang mga biktima, ang barangay health worker na si Arlene Dumalte at 3 niyang mga anak, sina Nashel, 15 anyos, NN, 13 anyos, at Arnel, 11 anyos. Ang kanilang mga labi nakaburol ngayon sa barangay hall. Ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang lamay, ang byudo ni Arlene na si Nino at ang panganay nilang si Alfred.
Sina Arlene at Nino hiwalay na noon pang 2023. Si Alfred naman nakatira ngayon sa poder ng kanyang lola. Sarap po ko makaadto dito kanang taga Sabado usahay gani og ting klase mo. Umuuli ko gikan sa eskwelahan mo. Gabi nitong June 27, nakausap pa raw ni Alfred ang mga nakababata niyang kapatid. Nag-tiktok pa may anak niya. Dayon si RR gisugo pa na ko na paggaling sa humay. Umaga ng June 28, pumunta pa di umano si Alfred sa kanilang bahay. Ma! Anokto ko wala gitaw. Gahuna-huna ko nga basig nanimba to kay balik ko sa balay sa akong apuhan. Sa Lunes na ko ning balik diya sa eskwelahan. Pag abot ko sa eskwelahan, ning ingon na ko nga akong classmate nga akong mama lagi namatay. Balaka na kay ko mo to nga nindritso kog uli. Si Alfred nanlumo sa kanyang nadatnan. Nakita na ko dito nga kamot sa kong inahan nga nana sa bangag ning gawas ning adto ko sa sulod. Daghan ko nakita nga dugo, giluba akong manghod. Wala na sila kinabuhi. Ning hilak ko sa kilid nga way kay mutangan. Anong nahitabo sila ha? Wa gi ko ga-expect para mo katawa niya. Mo na last na mo nga kita. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, tinadtad ng saksak ng kutsilyo ang mga biktima. By CNN, may lamin siyang nasaksak. Dito si Nashel, nakatihaya din sir. Less than 10 yung saksak niya. Then dito yung youngest na anak sir, yung lalaki, almost 20 yung saksak. Si Ma'am Arlene po, sa tansa namin may mga 6 na saksak sir. Balot ka nagluba na kayo ba ako muna ako? Bakyan ko na ako! Lugan. Ang mga otoridad, meron na rin daw person of interest. Siya yung close ng biktima sir. Kung dito na sir, may nangyari na, wala na yung person of interest sir. Ayon kay Alfred, ang lalaking tinutukoy ng mga pulis ang siya raw dahilan kung bakit naghiwalay ang kanyang nanay Arlene at tatay Nino at kung bakit umalis din siya sa poder ng kanyang ina. Ang suspect walang iba kundi ang kasintahan di umano ng kanyang nanay Arlene na itago natin sa pangalang Mark. Taong 2023, naging textmates daw sina Arlene at Mark. Sabi niya sa akin, sobra daw ako sir, siloso. Sabi niya, maghiwalay na po tayo, hindi na kita mahal. Umalis siya sa aming bahay. Si Arlene, itinuloy raw ang pakikipagrelasyon sa bago nitong kasintahan. Nagpakumbaba lang po ako sir, nag-iwas lang po ako sa kanya para hindi magulo. Pero sobrang sakit. Punta ako Maynila, doon ako nagtrabaho. Nung una, bumibisi-bisita lang daw si Mark sa kanila. Pero kalaunan, madalas na rin daw itong makitulog. Igod kabulo mo, istorya itong tawhana mo. Mo amin, tinga po kung anong magsige na siya purong-purong, then dili po siya mo gawas. Gusto ko sana maghiwalay sila pero hindi ko yan nasabi kay mama. Ang gusto ko lang na malagbok lang sa barangay. No, kaya ang mangyari sa kanila, meron kaming kompletong detalye sa tao na yan. Nagdesisyon si Alfred na umalis na lang sa poder ng kanyang ina. Ma, pagbalik ko dapat wala na yan, ha? Hindi ako naniwala sa tao na yan dahil parang gitago ba. Minsan ako matutulog kung dili ko matulog. Mapanid-an lang gid siya kung unsa gi iyang lihok sa balay. Huling beses daw nakita ni Alfred si Mark nito lang June 26. Hanggang nangyari na nga ang karumal-dumal na krimen. Wala ko katabang nila dito sa paghitabo. Naglibog na ko sa kung say giangin akong baton nga hilak ba ko or dili. Nagbasog gid ako akong kuglingon nganong wala ko dito. Sa wala pa ko ning lakaw dito. Purag karon buhi pag ini sila. Istorya ko sa Ginoo nga nganong nabuhat ako nganong sa tanan nga problema nganong kini pa man sa kuha mong gihatag. Malakas ang kutob ni Alfred na ang may gawa nito ang nobyo ng kanyang ina. Siya lang ang naariha sa balay mong wala na ko nakita nga laing tao nga mo anhadi kay baka nag-aaway sila doon. Merong nawalang gamit yung 2 cellphone, kamama at saka yung sa kapatid ko na sinasil. Ayon sa Josefina Municipal Police Station, posible raw na noon pang gabi ng June 27, isinagawa ang krimen at nadiskubre lang ang mga bangkay ng mga biktima umaga na ng June 29. Nung nakita namin yung bangkay, mabaho naman sir. Iba na rin yung kulay sir.
May sako yan nakaharang, sir. Hindi pa yan nakita, sir, kasi nakatago yung buong katawan, sir. Yung Monday siguro, sir, baka kinagat yung aso yung sako, kaya lumabas yung kamay siguro, sir. Nung pumasok kami, sir, dito nakita namin yung mama niya, sir, yung si Ma'am Arlene. Nakasanday dito, sir, oh. Siya lang yung dito, tapos nung pumasok kami, dito yung 3 anak niya. Ang hindi pa matanggap ni Alfred, bumisita pa siya sa bahay ng kanyang ina at mga kapatid. Isang araw bago nadiskubre ang mga bangkay. Masakit dahil parang nagtanga-tangahan lang ako. Hindi ako naghanap ng paraan para makapasok sa bahay para makita ko kung saan sila. Masakit. Bigla na lang akong nag-iisa. Sinabi nila sa akin nga, Papa, pangako ko sa'yo kung makatapos ako pag-aral. Pag makatapos kami ng eskwela, di na tayo mahirap. Bawi kami sa inyo. Paano makabawi? Patay na sa ngayon. Sobrang sakit. Namin sinabi, hindi na matupad eh. Sobrang saya nila. Kaya inaantay lang nga umuwi ako sa December. Ay, paano? Hindi natupad din. Kaya sobrang sakit. Panginoon, huwag mo lang babayaan mga anak ko at sa kasawa ko. Kayo na mag-alala sa kanila. Tanong ngayon, nasaan na si Mark? Pasado 9:00 ng umaga, nito lang Huwebes, si Mark nasa kote ng mga otoridad. Nahuli po natin siya sa Barangay Panaagan, Mahayag. Taga doon po talaga yung suspect natin. Allegedly, sabi ng suspect natin is yung murder weapon is kutsilyo na tinapon niya sa pangpang. Hindi pa pinahihintulutan ng media na makapanayam si Mark. Pero ayon sa isinagawa nilang interrogation sa suspect, inamin na raw nito ang krimen. As per interview namin, dahil daw sa mag-away nila ng ka-live-in niya, doon po nag-ugat yung krimen na yun. Possibly po sir, 4 counts of murder. Judge po yung mag-ano niyan sir, kung ilang taon siya maukulong, life imprisonment ba. Demonyo nagigay siya. O siya'y kaluoy, o siya'y konsensya. Nitong Biyernes, bumalik si Alfred sa kanilang kubo. Ito yung jersey ni Nasel. Ito yung jacket ni Nasel. Kukunin ko pa rin dahil ito yung binigay niya sa akin yung nabuhay pa siya. At yung kay NN, ito yung kukunin ko na jacket na blue. At ito yung bag ng mama ko, kukunin ko. Lagi niyang dala kahit saan siya pupunta. Favorite niya yung bag na to. Ito, kukunin ko lang yung kalapate, huling alaala na sa aking kapatid, si Arnel. Kanina lang, inihatid na ang mag-iina sa huli nilang hantungan. Sa kamatayon sa inahan, di ko muungi saad ginako sa ilaha nga di na ko undangan og di makita ang hustisya. Noong dekada 90, sunod-sunod ang mga balita tungkol sa mga pamilyang minasaker. Akala natin ang mga ganong pangyayari na iwan na sa nakalipas. Balot na naglubala kayo ba ako muna ako? Bakit ko na ako? Pero sa trahedyang nangyari ngayon sa bayan ng Josefina sa Zamboanga del Sur, parang bumalik ang bangungot ng nakaraan. Kung paanong nagawa ng isang tao na patayin ang halos isang buong pamilya. Marahil, isa rin itong paalala na huwag basta-basta buksan ang pintuan sa taong hindi natin lubos na kilala, kaya hindi dapat pagkatiwalaan.
Sagana ang kabikulan sa mga puno ng pili na hindi lang pala nat ang pakinabang. Ang dagta nito, singhalaga raw ng ginto dahil sangkap sa mamahaling cosmetic products at pabango. Sa halos 1 ektaryang tanimang ito sa bayan ng Quezon, Quezon Province, may mga nakatindig na puno na parang tumatangis. Kapag hiniwaan ang balat ng puno, lumalabas ang malapot, maputi at malagkit na likido na unti-unting tumitigas kapag nahanginan na para namang tunaw na kandila. Pero hindi hinagpis ang ibinibigay nito kina Lele, sa halip, tears of joy. Ang kakaiba kasi nitong halimuyak, ginagamit ng mga sikat na luxury perfume brand para mas tumagal daw ang amoy ng pabango at magbigay ng fresh, spicy na note. Ang mga dagtang ito ang kinukolekta nila para maibenta abroad. Ito ang Manila Elemi. Parang siyang peppery lemon or may pagka-citrus ang amoy. Malayo ka palang maaamoy mo na siya. Not only Dior, nandiyan din sina Gucci, Chanel, lahat sila ginagamit na to. Pero sa anong puno nga ba na dito lang sa Pilipinas matatagpuan? Kumakatas ang malagintong dagtang ito. Ang punong endemic o tanging sa Pilipinas lang nabubuhay, malapit na pamilya ng punong pinagmumulan ng pili nut, ang pili tree. Pero paglilinaw ni Lele, hindi lahat ng klase ng puno ng pili na kukuhaan nila ng Manila Elemi. Ang pinakang kailangan kasi sa market is Canarium luzonicum. Meron itong malalapad na dahon. Ang bunga nito, hindi raw sing laki at sing sarap ng pili nut ng Bicol. Ayun pa yung mga meron ng product hanggang doon po sa taas. Dito sa plantasyon ni Lele, may 300 puno ng Canarium luzonicum. Sa kasalukuyan, nasa 40 to 60 na mga puno ang kinukuhanan nila ng dagta na kung tawagin nila sahing. So itong puno na ito is more than 8 years old na din, pero pwede siyang tumaas ng 3 times nito. Ito yung meron po kami saha. Bali, sasalong po siya ng ganyan. Tapos po, hindi po siya pwedeng kunkurin po ng bumabaon po kasi sisira po yung balat. Hahayaan itong tumulo sa loob ng 8 araw. Malambot at malagkit ang dagta kapag bago na nagiging gray-white at tumitigas kapag natuyo. Kaya ang nga po siya ay medyo dahan-dahan lang po ang pagsungkit po ng sahing po kasi po pag po medyo madumi po ay nababawasan po ang presyo sa market. Mga nakukolektang dagta o sahing, sunod na dinadala sa sarili nilang warehouse sa katabing bayan sa isla ng Alabat. Ire-repack naman siya para maging may lagay sa ganitong box. So dahil madikit, talagyan natin siya ng langis na pangluto, coco oil. Yan. Para pag di kinuhulan natin, madali na siyang matanggal. Kailangan natin siyang i-press mula dito hanggang pailalim. Oo. Para makuha yung 40 kilos. Tapos kapag na-repack na natin, ito na yung kalalabasan. Ang negosyong ito, minana pa raw ni Lele sa kanilang mga magulang. Pero bago sila nagkaroon ng sariling plantasyon, nagsimula raw sila bilang buying station at local supplier ng mga Elemi resin. 2017, since yung parents namin is nagsusupply sa other exporter. So pinag-aralan namin kung paano mag-export. Ang kanilang unang kliyente, isang distiller ng essential oil sa France. Ang unang-unang export namin is only 1,000 kilos. Ginagamit ito sa ingredients ng perfume, cosmetics, medicine din. Hanggang taong 2018, nagtayo na sila ng sarili nilang plantasyon ng Canarium luzonicum. Kada taon, meron na raw silang 4 hanggang 5 shipments abroad. Sa France, Spain, and Morocco. Yan yung mga regular client namin.
Mahal siya kasi malaki ang demand, konti ang supply. So, ini-encourage namin yung mga mayroong vacant lot na mataniman ng pili para mas dumami yung supply and makasustain dun sa world market. Maraming nakakaapekto sa pagpaprice ng LME. Oil content niya, yung moisture content, tapos syempre meron ding mga logistics cost. Regular buying price is 230. And then bibili namin sa buying station ng like 235 or 240. Ganun. Ang mga puno naman ng pili sa Kabikulan na siyang pinagkukunan ng export quality na pili nuts, hindi raw Canarium luzonicum, kundi yung tinatawag na Canarium ovatum. Kilala sa Bicol, pero meron din itong dagta. Siya yung may pinakamalaking bunga. Yun nga lang, iba ang amoy sa dagta ng Canarium luzonicum. Hindi rin sing mahal dahil mas konti raw ang nakukuha ritong langis. Gayunman, ginagawa pa rin itong essential oil dito sa Pilipinas at abroad. Dito sa Gubat, Sorsogon, ang pagtatatak o pagsugat sa balat ng pili tree at pangungulekta ng dagta nito na kung tawagin nila pulot. Mahigit 2 dekada ng hanap buhay ni na Teresa at Rolando. O yung pulot po ng pili, sa isang buwan, 2 beses po kumukuha. Magtsatsaga ka. Dapat araw-araw talaga magtatatak para dire-diretso yung daloy ng pulot. Isang puno yung tatak dapat, 2 lang, 3. Kasi mahirap na yung pag nakaikot sa kanya, mamamatay yung puno. Tuwing 3:00 ng hapon, sinusuyod ni Rolando ang ipinamana sa kanyang lupain na may pilihan o 30 puno ng Canarium ovatum. Yung mga puno ng pili dito, baka century na yung buhay nila. Malaki na sila ng dadatlang po. Mas matapang ng konti yung amoy nito sa sampagita. Ito yung babae. Namumulaklak siya ng konti. Hindi kagaya ng lalaki, hindi nagbubunga. Mas malakas magdagtaing lalaki kaysa babae. Nakakolekta sina Rolando at Teresa ng halos 2 kilong pulot. 2 oras mahigit lang to kinuha sa puno. Kunti lang yung daloy ng pulot. Dapat araw-araw magtatak para duro-diretso yung daloy ng pulot. XLB? Hi! 2 kilo, eksakto. Ang halos 2 kilong pulot na kanilang nakolekta na ibenta nila ng 200 pesos o 100 pesos kada kilo. I-deliver naman ito ni LV sa mga bagsakan kung saan na ibenta niya ng 120 to 130 pesos kada kilo. Ang mga pulot hindi nila alam na ginagamit para sa mga mamahaling pabango. Ginagamit lang daw kasi nila ito bilang pangsiga sa uling. Buong buhay po namin talaga. Ngayon lang po kami nagka-pundar ng TV dahil po sa pulot. Ang mga tigalubok naman sa Bohol, nangongolekta rin daw ng dagta ng puno ng pili. Ipinapahid sa kanilang mga sumasakit na kasukasuan. Tambaw sila na, tambaw sila balo. Habang ang iba, ginagamit lang ito bilang pantaboy ng lamok. Ganing saong mahimo i-kuan og ganing naidaghan lamok bitaw kay dili na mo ana na lamok ug magkasimaho aning saong kay humot manggod. Pag abroad na karon pagkakaron kanang isang grapa na 700 man day. Ang pinangangambahan nga lang niya, pakaunti na raw ng pakaunti ang puno ng pili sa kanilang probinsya. Kanang saong dagana mo na sa una. Gamay na kay nangamatay mag-anam. Mao nang ipatanom na pod, ma'am. Ang gobyerno, isinasama na rin ito sa kanilang mga planting. Dapat yung magtatap nito, yung mga farmers ay maitrain namin ng maayos kung paano yung tamang proseso para sa tuloy-tuloy na kapakinabangan, hindi mamamatay ang puno. We can do a one-on-one consultation with the farmers para ma-guide sila sa process ng pag-export. Kasi kung sa international nga nabibili to, why not na tayo mismo yung mag-process dito tapos dalhin natin sa ibang bansa. Matagal ng bahagi ng ating mga kagubatan ang puno ng pili. Sa bawat sugat ng puno nito, sumibol ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Ang dagta nito nagbibigay halimuyak ngayon
sa ilan sa mga pinakasikat na pabango sa buong mundo. Tunay nga itong maituturing na yaman nating mga Pilipino. Trentahin na ang kanilang fans, but they're still hot. F4 fever is back. Fans ni Dao Mingzu, kaway-kaway dyan! Sugod! Awu, awu, awu! Isa ito sa pinakamalakas na throwback reunion concert ng taon. Ang 3 sa 4 na OG o original members ng Taiwanese boy group na F4 o Flower 4 ng Meteor Garden na sina Jerry Yan, Vic Zhu at Vanessa Wu. Nitong nakaraang linggo lang, pinakilig ang kanilang Pinoy fans sa Philippine Arena. Wow, wow, wow! How you guys doing tonight? Long time no see. Vic, I love you! I love you! I love you! Mahal kayo! Pero dahil mahigit 2 dekada na ang lumipas, ang fangirls noon meron ng mga asawa't apo ngayon. Ayan tuloy, ang Dao Ming Senior na padayo sa Bulacan. Makita lang ang kanilang idol na si Dao Mingzu. Ang mamshing ito, feeling bagets. Tili ng tili. At napaiyak pa nang sorpresahin ng kanyang anak ng F4 concert tickets. Ang taas din, Mami! Siya ang 55 anyos na si Mami G mula Cuenca, Batangas. Naging die-hard fan ako ng F4 nung nag-air na sila noong May 5, 2003. Pag-aamin ni Mami G, feeling daw niya siya si Sunchai noon na basher ng F4. Nung start, ay ko ano naman iyan? Pagkakabadoy. Si Dao Mingzu, yung hook niya tirek. Ay ko pagkakapakit ganun mga are. Inumpisahan ko pa rin panoorin. Habang tumatagal, ay ang ganda! Doon ko siya nagustuhan. Nagustuhan ko sa F4. Ang gagwapo nila! Mami, sino ba ang bias mo sa 4? Pinaka-paborito ko sa F4 si Dao Mingzu, si Jerry Yan. Kasi parang ugali niya, maginoo, medyo bastos, astig. Dao Mingzu! Dao Mingzu! Masipag raw noon mangolekta ng F4 memorabilia si Mami G. Ay, yung mga nabili ko dati, mga poster siya, nakalagay sa aming kwarto. Sabi na aking mister, ba't pagkakalaki ng mga picture na yan, mga poster na yan? Ay ko, hayaan mo na diet, nandyan lang yan para pagkagising ko, makikita ko si Dao Mingzu. Kita niyo yan, si Dao Mingzu, ang aking love of my life. Pero ito ang pinakapaborito kong picture. Ay, tinan niyo, kita-kita yung abs! Sinong hindi ma-in love dyan kay Jerry yon, di ba? Kaya nung inanunsyo na magkaka-Philippine leg ang reunion concert ng F4, ang mga nakshi o anak ni Mami G, hindi raw nag-atubiling mag-secure ng ticket para sa kanilang ina. Kahit pa may kamahalan ito. Sabi nga po ng mga kapatid ko, yung pera is mababawi pa natin. Pero walang katumbas yung magiging experience ni Mama. Once in a lifetime experience talaga. So talagang pinush po talaga namin ng mga kapatid ko. At nang ibinigay na nila ang kanilang regalo, iyak ng malalay si Mami. Nung nakita ko yung ticket, ramdam mo yung pagmamahal ng mga anak ko. Oo, yun. Pengan tissue. Napayak talaga ako kasi hindi ko ina-expect na ganun nila ako kamahal.
Hiyaw na ako na hiyaw. Kaya pag umuwi ako dito ng isang araw, paus na paus ako. Ibang klase rin ang tama ng F4 sa grupo ng mga lalaking ito. Ang kanilang amats gumawa ng parody ng F4 music videos. Ginagaya nila ang lahat mula hairstyle, damitan, pati na galawan. Yung mukha. Sige na nga. Sila raw ang F4 Philippine version. Sina Ryan, aka Dao Ming Tzu. Kung may Dao Ming Tzu sa Taiwan, dito naman po sa Pilipinas ay may Galing Tzu. Brian, aka Wazile. Ang tawag po sa Wachili ng Pilipinas is Kamachili po. Cyril, aka Mezuo. Sa Pilipinas naman, Miswa. At Kenneth, aka Seaman. Tinatawag po ako na F4 ng Pinas, Cemento. At wag kayo, meron silang pa-mall show. F4 ng Pinas! Napadaan kami sa isang event, tapos kinausap po namin yung organizer. Baka pwede kaming mag-perform dyan. Okay lang po ba sa inyo? Tama-tama, yung organizer na yun, napapanood niya po yung mga vlog namin. Yung kumanta po kami doon, dumami po talaga yung tao. Dati, solo flight lang daw si Ryan sa panggagaya kay Dao Ming Tzu. Hanggang sa naisipan daw niyang isali sa kalokohan ang kanyang high school classmate na si John Kenneth. Siya na ang ginawang seaman ng grupo. Ang tanong ng sambayanan, bakit wala ka sa reunion concert, seaman? Pasensya na kayo kung wala siya. Huwag kayong mag-alala, andito ako. Ito si Ken. Kensyo ng Pinas. Si Cyril naman, nagsimula raw na fan ng content ni Ryan, kaya nag-message siya rito para mag-apply na cameraman. Pero dahil long hair daw ito, ang role ni Vanessa Wu o Mezuo ang kanyang kinabagsakan. Pangarap ko talaga maging artista. Gusto ko talaga umarte, kahit anong role ibigay sa akin. Talagang hindi ko talaga tatanggihan yan. Pag-aamin ng grupo, nasasaktan sila kapag dinodog show o pinagkakatuwaan sila. Hoy! Ang lalakas ng tama nyo, ginawa nyo tambayan yan, ha? Sinasabi nila na mukha kaming mga hindi naliligo, ganun. Tapos sinasabihan kaming mga tawag na kami ni Foreman, bilisan nyo, maghahalo pa tayo. Kasi ang purpose naman talaga na po namin, magpasaya po ng tao. Kaya dinededma na lang po namin kung ano yung mga sinasabi nila. Meron din silang mensahe sa kanilang bashers, indifferent feelings. Ano ka ngayon? Ito na ngayon ako. Dito na kami. Huyo kayo ngayon. Nandito na kami! Huyo kayo ngayon sa amin! Huyo kayo ngayon, ito na kami. Pero kung pagiging fanay ang usapan, malakas din ang laban dyan ng tiga Pampanga na si Rebecca. Dalaga pa ako, napapanood ko na yan. Hanggang sa nabuntis ako, napapanood pa rin. Kaya nang isinilang niya ang kanyang panganay taong 2003, kasagsagan ng kasikatan noon ng F4, ipinangalan niya ito sa kanyang bias. Ito po yung pangalan niya, Powat Chile Katakutan Plaza. Inibangalang niya ang spelling, Watsile. At ang oh baby baby lang noong si Watsile, aba, 23 anyos na ngayon. Morning, class. Good morning, Sir Watsile. Ito yung ID ko nung nag-aaral pa ako. Nagugulat po yung mga government staff sa mga pinupuntahan ko po. Parang kamukha ko naman, sabi ko. Kahit saan po ako pumunta, hinahanap po sa akin lagi si Sunshine na Sunshine. Speaking of Sunshine, hinanap na namin siya para sa'yo, Watsile. Siya ang Sunshine ng Albay, si Sunshine. Narito sa aking ID, ang katibayan na Sunshine ang aking pangalan. Panay na panay rin daw ng Meteor Garden ang nanay Amalia niya.
lalo na kay Sanchay. Pumupunta po ako sa kabilang baryo po para manood. Pati yung asawa ko po, nagagalit sa akin kasi kung saan na daw po ako pupunta. Gabi na daw po ako umuwi. Kaya, nung nalaman daw nitong babae ang kanyang ipinagbubuntis taong 2003, matik na. Ipinangalan niya ito sa kanyang paboritong karakter. Marami ako napapasaya sa tuwing nalalaman nila na Sanchay yung pangalan ko. Ang ikinalulungkot nga lang ni Sanchay, hindi na raw niya makikita pa ang artistang nagbigay buhay kay Sanchay. Ang Taiwanese actress kasi na si Barbie Su, namatay nito lang nakaraang taon dahil sa pneumonia. Sobrang nalungkot po ako. Affected din si Mama kasi nga sobrang fan na fan siya ni Sanchay. Sa naganap na reunion concert ng F4, inalala ni Jerry yan ang yumao niyang kapareha. The biggest regret in life isn't actually losing someone. It's when you suddenly realize one day the person who used to make your heart raise a beat has slowly just become a memory. Sa isang kisap mata, mahigit 20 taon na pala ang lumipas. Marami na ang nagbago. May edad na ang mga fans noon. Ang mga baby na ipinangalan sa F4, bumubuo na ng sarili nilang mga buhay ngayon. Pero lumipas man ang panahon, may mga alaala na habang buhay, may espesyal na lugar sa ating mga puso. Mahako kayo! Hiker na gustong akyatin ang Mount Kalatungan sa Bukidnon, misteryoso raw nawala sa gubat. Imbestigahan natin. Isa ito sa bucket list ng mga mahilig umakyat ng bundok. Marating ang tuktok ng ikalimang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na matatagpuan sa Bukidnon. May taas na humigit kumulang 2,800 meters above sea level. Ito ang Mount Kalatungan. Pamatay, hindi lang ang view, pati na rin ang trail. Matarik kasi ang daan na kailangang akyatin. Napakasukal naman ang kagubatang kailangang baybayin. Uy! Ano maayo na eh. Kamang pa more. Kasi virgin forest po. Wala masyadong umakyat. Out of 10, siguro sa mga 8. Mahirap talaga. Idagdag pa sa halina ng bundok ang hiwagang bumabalot dito. Katunayan, kamakailan lang nalagay ang Mount Kalatungan sa balita. Isang hiker kasi na nasa kalagitnaan ng pag-akyat ang misteryoso ritong nawala. Ang 31 anyos na si Alcarj Samayla o kilala sa palayaw nitong Karkar. Sigaw kami ng sigaw doon, 8 kami lahat. Good! Wala talaga kaming makita. Nasaan na si Karkar? Ano ang nangyari sa pagitan ng huling pagkakataong nakita siya hanggang tuluyan siyang nawala? Nag-conduct sila mismo ng operation ng search and rescue, 11 days. Sa lawak ng Mount Kalatungan, paano naglaho ang isang tao na parang wala siyang iniwang kahit na anong bakas? June 11, kasamang dumating ni Arvin ang pinsan niyang si Karkar sa bayan ng Pangantukan, ang jump-off point paakyat ng Mount Kalatungan. Biglaan lang yun. Hindi ako nakapag-prepare ng food kasi sabi niya, siya daw bahala sa akin doon. 15 na boiled egg, tapos 2 kilong bigas, tapos 1 melon. Yun ang dala niya. Ang nagyayaraw kay Karkar na sumama sa trek, ang kaibigan ni Arvin at tour guide na si Lembran. Yung akala ko na hindi na sila makakapunta kasi hindi sila nag-response doon sa
mga chat ko nung nakaraan, bigla lang silang dumating na papaalis na sana kami. Hindi, pinasama ko na lang. Nasa mahigit 30 guests ang aakyat daw ng summit. Yung policy namin bago makaakyat ng Mount Kalatungan Peak is no permit, no entry. Pero sina Karkar at Arvin lang daw ang walang permit nung araw na yon. Pinayagan ko na lang kasi sayang naman din yung opportunity na gusto rin nilang mag-unwind. Tiga-Hasaan, Misamis Oriental si Karkar. Nagtatrabaho bilang safety officer sa isang pribadong kumpanya. Masiyahin, matalino, mahilig siya umakyat ng bundok. Bago ang pag-akyat, may isinagawa munang ritual. Pagbigay galang po sa bundok po. Pinalangin namin na wala sanang mangyayari sa mga umaakyat. Lahat kami bigyan ng lakas. Pero hindi na raw ito naabutan ni Karkar. Nasa mahigit 20,000 hectares ang kabuang lawak ng Mount Kalatungan Range Natural Park. Yung trail po doon, di po masyadong established. More on assault talaga packet. Wala talagang masyadong patag. Kahit wala kang kapitan, okay naman. Yung stamina mo lang talaga yung kalaban mo doon. Kung susundin mo lang talaga yung sign, tapos yung trail, hindi ka maliligaw. 3 gabi at 4 na araw ang kailangang gugulin ng hikers para marating ang pinakatuktok nito sa pamagitan ng traverse trail o yung pag-akyat sa isang bundok papuntang kabilang bundok. Yung unang pahinga namin is doon sa may tulayng bato. Namigay pa siya ng itlog. So ako, inisip ko, 15 lang na egg yung baon namin. Kami, wala na akong pagkain pagdating sa taas. Sa Kalifit, kita ko naman. Hindi rin ako masyadong nababahala kasi marami na siyang inakyat na bundok. Makalipas ang higit 5 oras, narating nila ang unang campsite sa Mount Sambilihan. Pagdating ko doon sa campsite, hapon na I think, wala pa silang alcards. Kaya binalikan ko, binuhat ko yung bag niya. Patungo doon sa junction sa first campsite para mas madali yung pag-akyat namin. Sa videong ito, nakuha sa first camp, makikita pa si Karkar na natutulog sa tent kasama ng mga lokal. Katabi kami natulog. Hindi naman yung pag-usap namin, tawanan pa kami doon. Kinabukasan, June 12, day 2 ng kanilang hike. Ang kanilang destinasyon, ang second campsite sa Mount Taglinawan. Wala kaming pagkain. Binigyan kami ni Dato ng 2 hotdog, yung malalaki. Binigay ko rin sa kanya. Nagpaalam ako sa kanya, Kar, una muna ako, Kar. Tutulong ako doon sa lead pack. Sabi niya, sige, sunod lang ako. Alas 3 na ng hapon nung narating nila ang pangalawang campsite. Hinintay ko si Karkar. Kala ko, makasunod na siya. Kasi oras na. Tinanong ko yung guide din na local. Nagpaiwan daw, doon sa may water source daw. Malagpas na ng first camp. Nakita ko doon si Alcards, nakaupo, tapos sabi ko sa kanya, oh, Kar, ba't andito ka pa? Sabi niya sa akin, mag-explore lang ako, brother. Nakasalubong pa raw ni Karkar ang kapwa niya hiker na si Maylin. Biglang na lang siyang lumabas doon sa looban. Kasi may daan. Tapos gubat. Doon daw siya galing sa loob kasi na-explore daw siya. Tapos nakahubad, wala siya talagang damit dito sa itaas. Short lang at saka pakbag na black. Tapos nakapaa. Si Karkar, nakipagkwentuhan pa raw kina Maylin at humingi ng tubig. Binigay ko sa'yo yung tumbler ko. Tapos kunti lang man yung ininom niya. Yung ganyan lang ba? Inom pa. Sinauli niya yung tumbler ko. Tapos na si Kuya, sige na, lakad na tayo ma. Sumabay siya sa amin. Mga 1 minute lang siguro, ganyan. Saglit lang, nawala na din siya. At ito na raw ang huling pagkakataong nakita nila si Karkar. 5:30, nag-backtrail na ako. Isama ko yung 4 na locals. Or balikan? Oo, balikan siya. First campsite niya, nag-abot naman sa second set, pero nawala si Karkar. Pumunta na kami doon sa water source mismo, malapit doon sa first campsite. Wala talaga kaming makita. First time nangyari yun na naghanap kami, hindi namin mahanap. Oh, bumigay ng tuhod ko. Wala talaga. Siyempre, nag-alala ko si pinsan ko. Kar! Dito, Mount Sambilihan, dyan siya nawala. Siguro 30 minutes. Galing dito sa tinulugan nila. June 13, inireport na nila sa mga otoridad ang pagkawala ni Karkar. June 15, ikinasa ang malawakang search and rescue operation. Sinuyod muna nila ang unang camp hanggang sa lugar kung saan huling nakita si Karkar. 21 person po sila, kasama po yung local guides at saka may ilang volunteers po na umakyat. Doon sa area kung saan siya nawala, nakita silang parang pinagdumihan na may toilet paper doon. Hindi namin confirm kung sa kanya. Sigaw kami ng sigaw doon, 8 kami lahat.
Wala talaga kaming makita. Nagsanib puwersa na ang lokal na pamahalaan, ang militar, volunteers, at mga pribadong kumpanya sa paghahanap kay Karkar. Wala nang mag-exchange sa kanila, kaya ako nag-volunteer. Mag-rescue. Yung isang dato na yun, pang-apat na niya kasi yung akyat. Sa pagod siguro, nagka-cramp siya doon sa itaas. Ilang beses po ako nag-ritual doon sa taas na hinihiling ko po na sana makabalik. Pero sa paniniwala ko po, paano nila ibalik kung wala na doon sa taas? Yung mga bagay-bagay na mahirap natin ipaliwanag, naghahanap tayo ng kasagutan sa mga pinapaniwalaan natin. Pero hindi ibig sabihin na ang pinapaniwalaan natin ay yun na yung tama at yun na yung totoo. Nagpalipad na rin sila ng thermal drone na may kakayahang makadetect ng tao kahit pa sa gitna ng mayabong naggubat. Limited lang po, ma'am, yung area na marating ng drone kasi may aerial distance po yan, ma'am, sa elevation. Wala pong nakita po doon sa area. Hanggang sa ang kasamang K9 dog ng mga sundalo may napansin. Po na-detect ng K9 na may footprint doon sa area. Malapit sa nawalan niya, may part po doon na naamoy ng aso na parang lumihis siya sa daan. Gayunman, wala rin itong nakitang bakas ni Karkar. Ilang meter lang, maya bumalik din yung aso sa trail na area. Yun yung pinagtataka ko. Wala talaga siyang naiwan na gamit. May ebidensya sana. Mas madali siyang makita. Walang clues. Possible po, ma'am, na iba yung dinaanan niya. 3 araw lang yung isang tao mangangamoy na talaga kung may masamang nangyari. Makalipas ang 11 araw na tuloy-tuloy na paghahanap, nitong June 23, itinigil na ang search and rescue operation. Kabuuan, ma'am, 430 plus hectares yung nasuyod nila. Ma'am, nakapag-desisyon na po kami na i-terminate na po namin yung aming operation kasi po is wala naman po kaming makitang lead doon sa itaas. Binigay na po namin yung authority doon na po sa PNP. Ang pamilya ni Karkar nag-alok na ng 100,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakahanap sa kanya. Sinubukan din naming makapanayam ang kanyang pamilya, pero tumanggi muna sila. Wala po kaming i-accept na mag-Lyme sa ngayon. Temporary close, kahit wala ng operation, patuloy pa rin ang investigasyon. Ako yung biniblame nila na kasi kasama mo, ba't mo iniwan, ganun, masakit. Pero hindi ko inisip yun kasi yung nasa isip ko lang, makita siya. Malakas yung kutob ko, nabuhay pa siya. Magpakita na lang siya kasi marami na nag-alala sa kanya. Sa laki ng lugar, may mga lihim na hanggang ngayon nakatago. Sa bundok, may mga bakas na madaling mabura ng ulan, hangin at panahon. Pero sa ngayon, pinakamahirap hanapin katotohanan. Good! Kung nasan na ang nawawala si Karkar. Dahil sa kanyang boy next door charm, husay sa pagpe-perform. Bilis, bilis! Bilisan niyo! Itinanghal siyang grand winner sa That's My Bay taong 2015. Siya ang bay ng mga bay, si Kenneth Earl Medrano. Nakabase na muli sa Cebu si Kenneth, kasama si May at ang kanilang anak na si Troyan na 10 years old na ngayon. Car dealer na siya, nagbebenta ng mga kotse at tuloy pa rin sa pag-inda online. Hi guys! Pero kamakailan lang, meron pala siyang kinaharap na matinding laban na ibinahagi niya sa social media. To be honest po, hindi po ako okay ngayon eh. Kahit na mukhang masaya yung lahat ng post ko, sobrang bigat ng pinagdadaanan ko. Si Kenneth kasi na-diagnose ng isang uri ng cancer na bihirang tumama sa mga kalalakihan. I was recently diagnosed with testicular cancer. Parang gumuho po yung mundo ko. Parang speechless ako na bakit ako? Ano nga ba ang testicular cancer? At sa mga lalaki riyan, alam nyo ba kung paano ito nalalaman? At higit sa lahat, paano ito maaagapan?
Nagsimula raw ang lahat nitong Disyembre nang may nakapa si Kenneth na bukol sa maselang bahagi ng kanyang katawan sa kanyang bayag. Parang may nakaumbok. Habang tumatagal, nag-iba talaga, especially yung size sa right na testicle ko. Alam ko sa sarili ko na may iba. Hula ko lang na cancer talaga siya. Yung partner ko, nakahalata na rin siya na pinilit niya talaga akong magpa-check up. Sabi niya, uy, matigas to ah. Parang doubtful din si Doc na hindi lang siya infection. Agad-agad mag-lab test tayo. Yung blood markers for cancer. Parang may tumor. Tapos 5.5 na yung laki. Si Kenneth, meron ngang testicular cancer. Sabi niya, sobrang laki na kasi yung mass. Parang gumuho po yung mundo ko. Bakit ako, parang may baby pa ako, gusto ko pa makita yung mga apo ko. Ang testicular cancer, isang klase ng cancer na nagsisimula sa testicles o bayag ng lalaki. Isa din sa possible cause o risk factor sa testicular cancer ay yung strong family history, kung saan kung merong kamag-anak na nagkaroon ng testicular cancer. Sa kaso ni Kenneth, posibleng nasa lahi raw nila ito. Kailan lang nasabi ng pinsan ko na yung tito ko na nagka-diagnose daw siya before. Ang naging treatment plan ng doktor ni Kenneth, sumailalim siya agad sa tinatawag na orchiectomy, operasyon para tanggalin ang kanyang testicle na may tumor. In-advise kami ni Doc na yung chances na magkaanak kami is very low na lang. Mabuti na yung ganun yung iniisip ko kaysa iniisipin ko pa yung pagkalalaki ko, yung thank God na nagka-baby po kami ng wife ko. Pinaparedy ako ng doctor na nasa mga 250K. Pati savings ko ngayon, wala, limas eh. At nitong February 16, inoperahan na siya. Yung right na testicle ko is tanggal na talaga. Pero hindi ko po kinahiya yun. 100% okay. At thank you rin po sa mga prayers nyo na ibinigay para po sa akin. Makalipas ang 2 linggo, balik trabaho na si Kenneth. Sakit ng tahi rin tayo. So ayun, kaya din naman po ulit. Ayon sa mga eksperto, mataas naman ang tsansa na gumaling ang pasyenteng may testicular cancer, lalo na kapag nalaman o na-detect ito ng maaga at nagamot agad. Pero lubos na delikado ito kapag hindi agad na agapan. Gaya ng sinapit ng 23 anyos na si JV mula Muntinlupa City. Sanggol pa lang daw si JV, napansin na ng kanyang mga magulang na may kakaiba sa kanyang ari. Isa lang po talaga yung nakapako. May lahi po rin po sila na pamangkin niya po na may isa lang din daw din po yung egg. Hi guys! Hanggang Agosto nitong nakaraang taon, may naramdaman na si JV na kakaiba. Tinignan ng doktor yung maga niya, yung nandito sa malapit sa ari niya. Sabi ng doktor, cancer na yan. Sinabi na nga po na testicular cancer stage 3C na po siya. Ang cancer niya, bunsod daw ng tinatawag na cryptorchidism or undescended testicle. Hindi bumababa sa scrotal sac o scrotum yung isa o parehong bayag pagkapanganak. Maraming tinuturo na risk factor o dahilan. Isa dito ay yung pagkakaroon ng problema sa hormone na tinatawag na testosterone. Si JV sumailalim sa chemotherapy, pero ilang araw lang makalipas ang kanyang huling chemo session, muli siyang isinugod sa ospital dahil sa komplikasyon. Halos 1 week na po kami dun sa progressive care unit na po na yon. Hirap na po siya. Yung groggy po, hindi makausap, habol po yung hinga. Si JV tuluyan ng binawian ng buhay. Pag ang isang testicular cancer case ay kumalat na sa maraming bahagi ng katawan, dito nagkakaroon ng mga complications. Isa lang nga lang ng lalaki na wala pa. Parang masakit sa akin. Wala na akong kabanding. Ginawa ko lang. Patawarin mo si mama kung hindi kita naalagaan ng baby pa. Hindi kita natutukan. Naging busy si mama sa pagtatrabaho. Alam nyo ba kung paano ito nalalaman? Pala po namin na UTI lang kasi hirap na po akong umihi. At higit sa lahat, paano ito maaagapan?
Susunod na! Bagamat bibihira ang testicular cancer, ang karaniwang tinatamaan nito, mga lalaking nasa edad 15 hanggang 35. Ang taga Pagadian City sa Zamboanga del Sur at 19 anyos na si Jade, 17 anyos lang daw nung unang lumitaw ang sintomas ng kanyang testicular cancer. Akala raw ni Jade nung una dahil lang ito sa kalalaro niya ng basketball. Akala po namin na UTI lang kasi sumasakit din yung tiyan ko. Tapos hirap na po akong umihi. Pero nang ipinakonsulta nila ito, nalaman na ang akala nila UTI lang, testicular cancer na pala. Ingon ang doktor nga kanang tirahan kay o basin kuan na ba kini mo buto kay nagdako naman gyud siya. Nanay gyud kinombo nako. Inilapit si Jade sa isang foundation sa Cebu na tumutulong sa mga cancer patient na menor de edad. Hanggang nalaman nila na ang cancer ni Jade kumalat na sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Stage 4 na daw. Ingon siya nga ayaw pag daw maulian yung anak. Kay wala ta kasiguro. Muragog na di takloban sa kalibutan kay kanin kuan lagi kanang di ta katuo mga inato nga panghitabo na kalit kaayo. Si Jade inoperahan. Kinuha po yung isa kong bayag. Bawal pa daw akong pumasok sa school, baka daw ma-stress. Para mapabagal ang pagkalat ng cancer cells sa kanyang katawan, sumailalim siya sa 6-cycle treatment ng chemotherapy. We recommend these patients na magkaroon ng self-examination na tinatawag kapag sila ay merong mga nakakapa na bukol o very unusual sa kanilang scrotum or scrotal sac. Dapat lamang na sila ay magpatingin sa kanilang urologist. Gusto kay ko nga ug mabalin pa sa kuha ako ana lang kay taas-taas naman ko kuan diri sa kalibutan kasi kay bata pa man napay daghang mahitabo niya. Natapos ni Jade ang pang-anim at huling cycle ng kanyang chemotherapy. Sa mga cancer patient po na kagaya ko, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Naniniwala po ako na balang araw, gagaling din po ako. Ang testicular cancer, bibihira man pero napakadelikado, lalo na kapag hindi agad na agapan. Kaya sa mga kalalakihan, kung may nararamdamang kakaiba sa maselang bahagi ng katawan, huwag mag-atubiling magpatingin agad sa doktor dahil sa laban sa cancer, ang pinakamahalagang sandata, oras. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.